First and foremost, I would like to give all the honor and respect to our loving God, there is Jesus. Greetings po to all the beloved Hul Albeda family. We always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Pastor, Lul Estrada Almeida, and beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. And greetings din po to all the beloved preachers, beloved workers, beloved choirs, beloved brethren, at sa lahat po ng mga live webcast viewers. Nais ko lamang po dakilain ng malapay ng Jesus at sariwain muli ang kung sa taon po kung saan po kami nakakilala sa malapay ng Jesus. Way back 1981 po, ito po yung taon na binigay sa amin ng malapay ng pagkakataon para makakilala po sa tunay na at banal na gawain ng malapay ng Jesus. Sa kadakilaan po ng malapay nun, ginamit po ng malapay ng Jesus ang congenital heart disease ng aking pong beloved sister na kung saan naghahanap po ang aking beloved parents ng kagalingan para po sa aking beloved sister. That time po, she was only 4 years old and nakailang doktor na rin po sila na ang sabi po ng doktor sa kanila na wala pong 100% na assurance na kahit po magkaroon ng heart transplant na magagaling po ang aking beloved sister sa kanyang karamdaman. Hanggang meron pong ginamit ang malapay ng Jesus na meron po kaming neighborhood na nakakilala na po sa banal na gawain. Sinara niya po ang aking beloved mother. Hindi po siya nag-hesitate, mga minamahal, na subukan po yung banal na gawain na sinasabi po ng aming kapitbahay. Nariyan po, mga minamahal, nung mga panahon pong iyon, nagpa-counsel po ang aking beloved mother sa beloved mama dear. Pinakita niya po yung referral letter po na for transplant na nga po yung beloved sister ko. Ang winika lang po ng beloved mama dear sa aking beloved mother na sa pangalan ng malapay ng Jesus, sa unang dalangin ng bala pastor, hindi matutuloy ang heart transplant ng iyong anak. Alam niyo mga minamahal, pinanghawakan po yan ng aking beloved mother kung saan binigay po nila yung 100% trust sa malapay ng Jesus. Alam niyo mga minamahal, pagbalik po ng aking beloved mother, kasama po yung aking beloved sister sa hospital, nagulat po yung doktor kasi ang sabi po nila saan po sila nagpatingin, bakit nawala po yung dapat na operahan sa puso ng aking na kapatid. Alam niyo mga minamahal, ang sabi lang po ng aking beloved mother, Doc, hindi po kami nagpagamot. Nagtiwala lang po kami sa malapay ng Jesus ng buong puso. Pinagkatiwala namin na papagalungin niya ang aking anak. Yung sinasabi po ng mga doktor na wala pong assurance sa kagalingan ng aking beloved sister at malabo po na tumagal siya na mabubuhay pa. Alam niyo po ngayon, meron na po siyang 5 anak at ginagamit po sa banal na bubasan ng malapay ng ang kanyang mga anak bilang mga awit bilang choir member po. Nitong January 3 lamang din po, pagpasok po ng taon ng 2025, nariyan po ang pagpapaalala ng malapay ng Jesus sa aming mag-asawa. Alam niyo, mga minamahal, hindi po naging madali sa amin ang naging journey namin itong pagpasok ng 2025. Nariyan po na from December, nararamdaman ko na po na medyo bumibigat po yung pakiramdam ko. Pero ini-ignore ko lang po yun kasi ang nasa isip ko po baka ano lang po, sobrang pagod po sa trabaho, ganyan. Hanggang sa dumating na po yung January 2, napansin ko na po yung bibig ko po sa kanang bahagi ng aking mukha. Medyo nagsasag na po siya. Hanggang dumating po yung January 3. Alam niyo mga minamahal, talagang may humaplos sa aking batok na napakainit at naamoy ko po yung amoy ng isang karamdaman sa pagpumasok ka sa isang ospital. Nariyan mga minamahal na bigla na lamang po akong bumagsak, nawalan ng malay. Alam niyo mga minamahal, pagmulat ko po ng aking mata, talaga pong hindi na po ako makapagsalita at tabingin na po yung aking bibig at yung aking kamay po na sa kanang bahagi, pati po yung kanang bahagi po ng aking katawan, nariyan mga minamahal na talagang hindi ko na po siya maikilos. Sobrang bigat na po ng pakiramdam. Nararamdaman ko rin po mga minamahal na yung aking
paghinga po is hinahabol ko na po, pero kinakausap po ako ng beloved father ko kung okay lang po ba ako. Bilang tao po, ayoko po magbigay pa po ng alalahanin sa akin, beloved parents, kaya kahit nahihirapan na po ako sa akin sarili, sinasabi ko po sa kanila na okay lang po ako. Alam niyo, mga minamahal, agad po silang nagpuri. Umikot po sila habang nakahiga po ako, pinaikutan po nila ako. Nariyan din po pati mga pamangking ko na umiiyak na rin po. Sabi nila, tita, anong nangyayari sa'yo? Alam niyo, mga minamahal, habang hiniiyak ko po yan. At nagpe-pray na rin po ako sa isip ko na Malapinon. Alam ko po marami akong pagkukulang sa inyo. Sa panahong ito, Malapinon, alam ko po, pag kinuha niyo po ang buhay ko, alam ko kung saan po ako pupunta. Alam niyo, mga minamahal, hindi ako binigo ng Malapinon Jesus. Nung panahon po na yan, natanawag ko ang Malapinon Jesus. Bigla pong may napakaliwanag sa aking ulunan at malinaw na pagkasabi sa akin na magpabautismo, magpadala po ako sa pastoral house. Magpabautismo po ang aking beloved husband at ibibigay niya ang 100% na kagalingan. Alam niyo, mga minamahal, kahit na hirap po ako sa pagsasalita, pinarating ko po yan sa beloved husband ko. Hindi po siya nag-hesitate, hindi po siya nagtanong kung bakit, kahit alam naman po niya na, lagi niya po kasi sinasabi before na baptize na nga po siya sa ibang kongregasyon. Apostolic Christian din po, pero talaga pinaintindi po ng malapay ng Jesus sa kanya na iba po ang Diyos sa sinasamba natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo, mga minamahal, sa madaling salita po, nagpadala po ako sa pastoral house sa Daku po na sa Barte. Dumating po kami doon ng mga past 3 a.m. Alam niyo, mga minamahal, talagang hindi po kami pinigo ng malapay ng Jesus. Nariyan po na pagkalubog po sa tubig ng aking beloved husband, naramdaman ko po na yung kabigatan po sa aking katawan na wala. Yung tabigi ko pong bibig, agad ko pong naigala ng mayos po yan. Pati yung salita ko, bigla pong umayos. Alam niyo, mga minamahal, that was January 3, 2025. From etong January 5 ng the first Sunday of the year, nakadalo po kami sa panalagawain ng malapay ng Jesus sa Daku po na Marikina. Alam niyo, mga minamahal, nariyan po na hindi po talaga naniniwala yung mga ibang medical practitioner po na nakakausap po mga medical professional. Tinatanong nila kung paano, bakit, anong nangyari. Hindi po sila naniniwala kasi sobrang napaka-imposible. Sabi nga po nila na may mga pasyente po sila na inaabot pa nga po ng taon at maraming therapy po ang pinagdaraanan bago pa po maidiretso yung bibig. Ang naisasabit ko na lang po sa kanila, Dok, wala pong imposible sa malapay ng Jesus. Sa lahat po na imposible sa tao, sa malapay ng Jesus, wala pong imposible. Alam niyo, mga minamahal, dumating pa rin po yung time na sinubok pa rin po kami ng malapay ng Jesus dahil kinamusta po ako ng employer ko, nariyan na hindi rin po sila naniniwala. Sabi po nila na napaka-imposible. Etong March po, namumroblema po ako kasi tinatanong nga po nila ako dahil deadline na rin po ng mga kailangan namin sa BIR. Nandyan po na tinatanong nila ako kung kailan po ako makakabalik at kung totoo daw pong na-stroke ako, bakit agad akong gumaling. Paulit-ulit lang po yung sinasabi ko na wala pong imposible sa malapay noon sa pinaglilingkuran namin. Talagang malapay noon lang po kung nagpapagaling. Alam niyo, mga minamahal, pinoproblema ko po talaga kung paano ko po maipo-provide yung hinihingi nila sa aking mga medical kasi nag-inquire po kami sa hospital, aabutin po talaga siya ng more or less na 20,000. Alam nyo, iniyak ko lang po ulit sa malapay noon. Sabi ko, malapay noon, hindi ko po alam kung paano ko papatunayan sa sanlibutan na totoo at naghimala ka sa buhay namin kung ganito po ulit yung problema dumating sa akin. Alam nyo, mga minamahal, pinatawag ako ng boss ko. Sinabi niya na, o sige Ruth, sabi yung ganun, imposible kasi yung sinasabi mo na na-stroke ka, tapos wala na ulit. Malalaman natin yan, magpa-medical ka. Alam nyo, mga minamahal, yung insurance sa company namin is, binibigyan lang po nila ng chance na magkaroon noon na yung mga employee po na 5 years above. And that time po kasi, 3 years pa lang nga po ako sa company. So, ibig sabihin, hindi pa po ako pasok doon. Pero alam nyo, malapay nung Jesus po ang gumawa ng paraan. Siya po ang nagbigay sa akin sila. Nagulat po ako na in-offer sa akin ng boss ko. Sabi niya, eto yung insurance card mo, magpatingin ka, wala kang babayaran dyan.
Nariyan pa nga minamahal na pagdating ko po ng hospital, pinapatotoo ko rin po ulit yung paulit-ulit sa mga doktor. Sabi ng mga doktor, talaga nakakamangha yung nangyari sa'yo. Sabi niya ganun, alam mo ba, na ikaw lang yung pasyente namin dito na nagkaroon ng ganyang case. At ikaw lang din yung pasyente namin dito na wala kami nakitang kahit ano na may lumabas sa lab result mo. Lahat ng laboratories mo normal. Alam niyo, mga pinabal, grabe ito talaga gumawa at kumilos sa malapay ng Jesus. Hindi ko po alam kung paano ko pa po mapapasalamatan ng malapay sa lahat ng mga pagpapala yung pinagkaloob niya sa amin. Alam niyo po na dahil din po dyan sa aming testimony na yan, nagkaroon po kami ng bunga. Binigyan po kami ng pagkakataon ng malapay ng Jesus na ma-spread ang kanyang banal na salita. Alam niyo mga minamahal, meron po akong classmate na nung high school na for 3 months na raw nga po siya ginagambala kasi biktima po siya ng kulam. Isa po siyang public teacher. Lumapit po siya sa akin, sabi niya sa akin, totoo bang nagpapagaling ang pastor ninyo? Ang naisambit ko po sa kanya, ang malapastor lang ang ginamit ng malapay ng Jesus para magbigay ng salita ng malapay ng Jesus. Ang tanging nagpapagaling sa banal na gawain ay ang malapay ng Jesus lamang. Right. Alam niyo, mga minamahal, sabi niya sa akin, tulungan mo ko, susubukan ko dyan na ilang buwan na akong ginagambala ng mangkukulam na to na hindi ako pinapatulog. Alam niyo mga minamahal, dinala po namin siya ulit sa dako ng pastoral house. Nariyan po na nabaptize po sila, isang pamilya. Sabi niya po gano'n, nung papunta pa lamang po kami sa pastoral house, nariyan po na talaga pinipigilan siya. Sinasabi po sa kanya na hindi kita papayagan na makapasok dyan. Sabi sa kanya gano'n. Lumalabas po sa bibig niya yon hanggang sa nilens po siya ng Beloved Preachers. Nagulat din po yung Beloved Preachers kasi may inilabas nga din po siya sa kanyang bibig. Alam niya mga minamahal, nung nagpabaptize po sila isang pamilya sa malapay ng Jesus sa pangalan ng malapay noon, nakaramdam po siya, nakaginhawaan sa kanyang sarili. Maging yung kanya pong ama na mabigat din daw po yung pakiramdam sa paa na parang may buhangin. Gumaan din daw po yun. Hanggang sa nitong mga nakaraan po, kinakamusta po namin. Ang sabi po niya, okay na po talaga sila. Alam niyo mga minamahal, marami pa po sanang patotoo, pero kulang po talaga sa oras. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian, ay tagis sa malapay ng Jesus po lamang.